May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman samahan niyo akong tuklasin. Sino kaya ang nag-confess for tonight? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Ito yung mga ayaw mong pinag-uusapan, pero pag nasimulan, ayaw mo nang tigilan. Yan ang ating main confession. And for tonight, ito basahin na natin ang ipinadala sa ating confession ng ating letter sender. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Eliza. 25 years old from Tondo, Manila. Kasalukuyan akong nag-aaral sa isang kilalang university dito sa Manila. Gusto ko lamang magkwento tungkol sa una kong karanasan na sobrang ikinasaya ko. Pero hindi ko alam na ito din pala ang sisira sa akin. Narito ang aking main confession. Tungkol ito sa ex ko na pangalanan na lang nating Tony. Transferee si Tony sa university namin. Nakilala ko siya nung araw ng orientation kung saan nagpe-perform ako kasama ang miyembro ng aming orgs. Hindi naman sa pagmamayabang DJ Main, maraming nagkakagusto sa akin. Pero sa araw na yon, napansin ko ang kakaibang dating ni Tony. Minsan talaga may kukuha ng atensyon natin. Di ba kahit ang daming tao dyan, may isang magbibigay ng liwanag sa mundo mo at sa mata mo na parang feeling mo nagsuslow mo ang lahat. I think yun yung naramdaman ni Eliza dito kay Tony. Noon ding araw na yun, nagpakilala si Tony sa akin. Hanggang sa lumalabas na kaming dalawa, sobrang sweet at clingy niya sa akin. Hanggang sa minsan, ang kaswitan niya ay sumusobra na. May mga ganong lalaki pa pala, no? Kasi yung mga nakilala at yung mga nakikita kong mga manliligaw o yung mga gusto ng mga friends ko, napaka cold-hearted. Cold-hearted! Oo, diba? Parang ayaw ata ni Eliza ng sobrang sweet, no? Kapag niyayakap niya ako, may nararamdaman akong matigas na nakatutok sa aking likuran. Grabe naman agad-agad yon, yakap pa lang. Baka malakas ang appeal ni Eliza para kay Tony, kaya ganun sumasaludo agad. Pero nagkukunwari akong walang nararamdaman. Ikaw na yung nag-a-adjust, no, para hindi medyo siya mapahiya. Nakalipas ang ilang araw ay niyaya niya akong tumambay sa kanyang kondo. Netflix and chill daw with 2 bottles. Naniwala ka naman doon sa Netflix and chill? Habang kami ay nanonood, naramdaman ko na extra clingy si Tony. Hanggang sa hinalikan niya ako sa liig. Sabi ko sa'yo huwag kang maniniwala sa Netflix and chill tapos may 2 bottles pa Ano na yan gawain na ng mga lalaki yan, dadaanin sa ganyan. Doon ko naramdaman ang matigas niyang bukol na nakatutok sa aking hita. Ay, ano kayang nangyayari doon, no? Naiputok na kaya itong nakatutok sa iyong hita? Mamaya malalaman natin ang pangalawang yugto. So, ang ating letter sender ay isang babae. Ikaw ba, may gusto ka bang i-confess? Pwedeng yung ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Samahan niyo akong alamin ang ating second part ng confession ni Eliza. Kaya tumutok ka lang dito sa programang Main Event na dito mo lang mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. And kinakabahan ako kasi first experience ko ito.
Akalain mo yun, no? Nakauna pa si Tony. Ang swerte naman itong lalaking ito. Kaya sa bawat hagod ng kanyang katawan ay may mga impit na tunog. Masakit, pero masarap. Ganun naman talaga sa umpisa eh. Masakit muna bago ka makaramdam nung sarap. Parang sa pag-a-achieve ng iyong pinapangarap sa buhay. Kailangan mo munang paghirapan ng lahat. At kapag yan ay dinire-diretso mo't di mo sinukuha ng ending niya, napakasarap. Kaya talagang mararamdaman nyo talaga yung sarap na yan. Tinutulak ko siya pero hinihila ko din siya pabalik. Akalain mo yun. Sobrang saya naming dalawa sa nakalipas na 4 na buwan. Halos lagi na kaming magkasama. Kaya sobrang kampante na ako sa kanya at sa relasyon namin. One time, habang kami ay nagtatalik, bigla niya akong tinanong kung gusto ko daw bang subukan ang threesome. Ay, medyo nailang ako sa tanong niya pero sinagot ko lang siya na hindi. Kahit naman sinong babae, di ba? Magiging madamot ka talaga at magiging selfish ka. Walang nakakakaya niyan. Pero merong mga babaeng kaya yan. For the adventure, for their fantasies, pero hindi lahat, di ba? At may nagbago sa kanya. Bago kami magtalik ay nanonood na siya ng mga threesome videos. Grabe naman to si Tony. Nawawala na ang self-confidence ko. Hindi pa ako sapat. Sa sobrang takot ko na baka iwan niya ako. Dahil sa pantasya niya, pinagbigyan ko siya sa hiling niyang threesome. Bakit mo naman pinagbigyan? Dahil lang natatakot ka baka iwang ka niya? Paano naman yung sarili mong desisyon kung hindi naman buo ito sa loob mo, di ba? Just for the sake of love. Talaga, ganun talaga no, pag nagmamahal tayo, hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Pag nagmamahal ka, nagiging sunga ka. Kitang-kita ko ang saya at satisfaction sa mukha niya pagkatapos. Kasi nga, pantasya niya iyon Pinagbigyan mo siya. Ewan ko ba sa inyo mga lalaki, hindi talaga kayo marunong makontento no? Samantalang ako nagpapanggap na okay ang nangyayari. Ang sakit nun para sa isang babae Pero deep inside DJ Main, sirang-sira ako. Gusto pa sana niyang ulitin yon. Umayaw na ako dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun. Nakipaghiwalay na rin ako sa kanya, DJ Main. Tama po ba ang ginawa ko? Hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa din siya. Aaminin ko, mahal ko pa din siya. Anong maipapayo mo sa akin, DJ Main? Maraming salamat po. From Eliza of Tondo, Manila. Kala ko ba lahat ng taga-Tondo mga matatapang? Bakit itong si Eliza? Ano nangyari sa'yo? Pero ganun nga talaga kasi pag nagmamahal ka, ibibigay mo lahat, di ba? Kahit hindi na ayon sa kalooban mo para lang maibigay ang happiness, ang satisfaction ng taong minamahal mo. Pero paano naman yung sarili mo? Wala ka nang tinitira para sa sarili mo. Well, mamaya sasagutin natin si Eliza. Samahan niyo akong payuhan siya na magkaroon siya ng kaliwanagan sa value at worth niya. Ikaw ba, ganito ka rin ba? Mahilig ka rin ba sa threesome? Oo. Ewan ko sa inyo mga lalaki. Ang dami-daming pwedeng gawing adventure thrill. Bakit ganyan pa? Parang hindi kayo kontento sa nabibigay ng inyong partner. Pero ako, ibibigay ko sa inyo yung contentment hanggang 12 midnight. Kaya kapitan mo lang ako, ganyan nga. Kumapit ka lang, huwag kang bibitaw. At magbabalik ang programang nagbibigay ng init, saya at lambing pagdating ng 9:30 p.m. to 12 midnight. Na dito mo lang mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila. Kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main, para sa main event. Siya ay si Eliza na first time at na-in love sa isang lalaki na mahilig sa fantasy. Grabe yung fantasy nito threesome. Ikaw ba? Kung yung jowa mo ganyan ang hiniling sa'yo, tutuparin mo ba ang kanyang kahilingan? Pag mahal mo nga, gagawin mo ang lahat pero mali na yun.
parang nagbibeg ka na ng pagmamahal. Nagbibeg ka na ibigay sa kanya yung gusto niya para lang mahalin ka pabalik at huwag kang iwan. Yan ang magiging maling gagawin mo kapag ikaw ay nasa isang relasyon. Siya si Alyssa na taga Tondo, Manila, at ang kanyang boyfriend naman ay nangangalang o sa pangalan. Oo, ang gulo mo, DJ Main. Oo. Na si Tony. Pinangalanan niya itong Tony. Well, tama naman ang ginawa mong desisyon na kumalas. Kasi hindi dahil hindi mo mahal si Tony, kundi dahil mas pinili mong pahalagahan ang sarili mo at ang iyong mga values. Lahat naman tayo may kanya-kanyang values para sa ating mga sarili. May mga standards tayo at syempre mas masarap pa rin na mas minamahal natin una ang ating sarili. Ang totoo niyan, hindi mali ang magmahal, pero dapat tandaan na ang totoong pagmamahal ay hindi dapat pilitin, oo. Lalo na kung taliwas sa sarili mo kagustuhan, lalo kung hindi ito bukal sa loob mo, kung hindi ka nga talaga ganun At dapat nagmi-meet kayo halfway, kung hindi kaya ng partner mo yung gusto mo na fantasy. Doon kayo sa bagay na, o doon kayo sa fantasy na parehas kayong mag-a-agree, parehas kayong bukal sa loob para mas masaya ang intimate at mas mainit. At hindi gano'n na nakakasakit tayo ng damdamin ng ating partner. And tama din na hindi mo pinilit ang sarili mo, Alyssa. Kasi kung ipagpapatuloy mo ang bagay na hindi mo talaga gusto, mas lalo kang masasaktan at mawawala ang respeto mo sa sarili mo. Isipin mo everyday. Diba, baka kulitin ka niyan everyday. Ikaw naman go ka ng go pero hindi. Ayon sa pakiramdam mo, ang bigat nun ha. Tas wala kang mapag-voice outan na sana. As partner mo si Tony, sa kanya ka nagsasabi ng hinaing mo pero para lang hindi siya magalit o hindi ka lang iwan. Ipiplease mo siya para lang sa gusto niya. Mali naman yun. And healing takes time. Normal na mahal mo siya ngayon kasi totoo naman talaga yung nararamdaman mo sa kanya. Pure ang intensyon mo sa kanya. Pero isipin mo rin kung masaya ka ba talaga sa relasyon na ang kaligayahan niya ang inuuna kaysa sa'yo. Kayo talagang mga lalaki, no? Hindi ko naman nilalahat. Oo, marami na namang magagalit na lalaki na dadamay daw sila. Inuuna ninyo yung kasiyahan nyo na dapat kami ang inuuna ninyo dahil kami ang prinsesa. Wow, prinsesa! Diba, pag mahal mo ang isang tao, nandun yung respeto mo. At hindi naman mahalaga yung fantasy na yun dahil maraming pwedeng gawing adventure or thrill kung gusto mong maging mainit, maging masarap ang inyong intimate intimacy. Kaya ngayon, Alyssa, mag-focus ka sa sarili mo. Ibalik mo yung tiwala na nawala, na inalis mo sa sarili mo. Ang self-love. Lumabas ka kasama mga kaibigan mo, magpaka-busy ka. Total niya, nag-aaral ka, doon ka mag-focus sa pag-aaral mo. Ituon mo yung oras mo sa mga bagay na magpapasaya at magbibigay ng peace of mind at magpapatatag sa'yo. Ibalik mo yung kontrol sa katawan at damdamin mo. Sa relasyon ninyo, parang nawalan ka ng say. Dahil pinilit mong sundin ang gusto niya just for the sake of wag kanyang iwan. Kaya simula ngayon gawin mong prinsipyo yung ako ang may desisyon sa katawan ko at sa kung ano ang kaya kong ibigay. Walang ibang may karapatan magdikta niyan kundi sarili mo lang din. And kilalanin mo muna kung ano talaga ang standards mo sa isang relasyon. Huwag kang sunggab ng sunggab dahil bata ka pa. Ang daming lalaki sa mundo. Huwag kang magmadaling pumasok sa relasyon para lang sabihin na ako ay nasa isang relasyon. Kasi hindi lang dapat sa physical connection umiikot ang relasyon. Maganda. Kung malinaw sa'yo kung anong klase ng respeto, commitment at values ang hinahanap mo sa isang partner. Okay lang maging picky, maging choosy. Kasi siya yung makakasama mo habang buhay di ba? At yun naman yung goal natin
Hindi naman tayo nakikipag-date para makipaglaro. Nakikipag-date tayo para makilala ang isang tao kung siya ba ang karapat dapat nating pagkatiwalaan at makasama habang buhay. Yun naman talaga ang goal. And huwag kang matakot na maging selfish. Madalas iniisip ng iba na kapag inuna natin ang sarili, masama na tayo. Pero sa totoo, self-love yun. Hindi yun selfishness. Kung hindi ka buo at masaya sa sarili mo, mahirap magbigay ng totoong pagmamahal sa iba. Kaya nga 'di ba, dapat minamahal mo muna ang sarili mo. Para sa ganun, alam mo kung ano yung value mo and worth mo as a person. Kung may hindi pasok sa'yo sa standards, okay, next. At least kung mawala man yung taong yun, hindi mabigat sa loob mo. And seek safe spaces. Kasi kung hindi mo kayang ikwento lahat sa pamilya mo, humanap ka ng kaibigan o support system o support group na makikinig ng hindi ka huhusgahan. Nakakatulong na may taong pwedeng sandalan habang nagpoproseso ka ng feelings mo. Lalo itong pinagdadaanan mo ngayon. And kapag bumalik siya, at nagparamdam ulit, tanungin mo yung sarili mo, handa ba siyang baguhin ang sarili niya para mas maging malinis at maayos ang relasyon ninyo? Kasi kung hindi, baka kailangan mong tanggapin na hindi siya ang para sa'yo. At maging aware tayo sa mga red flags. Yan yung mga favorite natin. Yung alam mo, kitang-kita mo na yung red flag. O red flags, go ka pa rin ng go kasi we are hoping na hindi magbabago yung taong yan. Mapapabago ko yan. Yun ang mali. Huwag niyong babaguhin ang isang tao dahil sa gusto ninyo. Dahil kung gusto magbago ng isang tao, gagawin niya yun para sa'yo nang hindi mo hinihingi. Dahil alam niyang karespe-respeto ka, importante ka, at ka-value ka at hindi mo deserve na masaktan o paglaruan. Hindi masama magmahal ulit, Eliza, pero dalhin mo yung natutunan mo dito kay Tony. Kapag may partner na hindi marunong igalang ang boundaries mo, huwag mo nang hayaang umabot sa puntong masasaktan ka ulit. Dapat yung taong yun marunong tanggapin at respetuhin ang bawat no's mo. Kasi lahat tayo, hindi naman tayo pare-pares ng fantasy, ng gusto. At dapat nire-respeto natin ang bawat hindi ng partner natin. Bakit natin ipipilit para lang sa sariling kasiyahan natin? Hindi yun pagmamahal. Yun ang totoong pagiging selfish. Kaya ang bottom line dito, Eliza, huwag mong hayaan na ang unang experience mo sa love ay maging batayan kung sino at ano ka bilang babae. Huwag mong hayaang maliitin ang halaga mo. Kasi ikaw pa rin si Eliza. Malakas, matapang at karapat-dapat sa isang pagmamahal na buo, tapat at may respeto. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa taong hindi kayang irespeto ang hangganan mo. Ang tunay na relasyon dapat may respeto, pagtitiwala at pag-uunawa. You don't need to compete with fantasies. You deserve to be someone's reality. Sabi nga ni Adrian Sabroso, ang ating ka-vibes angel, ay, aral muna bago ang love life. Totoo naman yan.
Ang dami mo pang makikilala. Sabi nga ng mga matatanda, marami ka pang kakaining kanin. Kaya wag kang magmadali. Kakamadali mo dyan ka mapapasok. Magandang gabi. Gloria Constantino Mesiano. Erwin Cuenco. Hindi ka pa rin napapagod na manligaw, no? Oo. Ayan, shoutout sa Victory Liner Biyaheng Lingayen, Cubao. Nakikinig sa 92.3 FM Radio Manila. Mag-iingat po kayo sa inyong biyahe. Mary Delay. J.R. Gia. William Ortel. At gusto ko rin i-shoutout si Lawrence Manipor. Grabe, kanina nakita ako yun dun sa may labas. Nagulat ako. Akala ko kung sinong. Akala ko, hahablutin na lang yung bag ko bigla eh. Charis lang. Oo, maraming salamat sa pagbisita, Lawrence Manipor. Alam mo yung presence mo pa lang, nakaka-touch na yan. Maraming salamat sa pagsuporta mo. Yung effort at time mo, yun yung mahirap ibalik. Kaya maraming salamat sa pagbisita mo dito sa amin. And gusto ko rin batiin. Ay nakikinig sa atin is Edison Obenita. Daniel Yap. Kaya kayo, lalaki man o babae, wag natin ipilit yung mga bagay na gusto natin kasi hindi lahat ng gusto natin gusto ng partner natin. Dapat marunong tayong makinig, umunawa at umintindi. Kasi pag mahal mo ang isang tao, ibibigay mo kung ano lang yung ikakasaya niya ng may peace of mind. Kaya tama yan, Eliza. Tama yan na ikaw ay kumalas na. Hayaan mo siya. Kasi kung mahal ka niyan, ipapakita niya sa'yo na siya ay magbabago. Hindi dahil gusto mo, dahil gusto niya para sa'yo. Maraming salamat, Eliza ng Tondo, Manila, sa pag-share ng iyong confession sa amin. Kaya sa mga gustong mag-confess kay DJ Main ay pwedeng niyong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At ganun din sa ating Viber, 0954-406-1967. At gusto ko rin batiin ang ating mga konduktor, mga tsuper dito sa ating bus terminals dito sa may Cubao area na nakatutok talaga sa atin gabi-gabi. Maraming salamat po. Kayo po ay mag-iingat sa inyong mga biyahe. Huwag tutulog-tulog. Higop muna ng kape. Hindi kung ano-ano yung hinihigop nyo pag midnight. Oo. Hinihigop mo ang enerhiya ng jowa mo. Kaya ayun, pagod na pagod. Pati ikaw pagod na rin. Sa mga vendors natin, magandang gabi po sa inyo. Eto na, nagsisimula na ang kanilang araw. Ngayong oras pa lang na ito. Sa mga call center agent natin, trabaho muna ha. Bago humarot. Humarot? Oo, maraming istorya yan mga call center agent. Very interesting yan. Yan yung mga gustong-gusto kong nagko-confess eh. Sa mga security guards natin, the Ignacio Place, mga nagagapuhang makikisig matipuno na security guards at sa lahat ng mga establishments na mga security guards mapababae man o mapalalaki. Kami ay saludo sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang ang pagbabantay, oo. At ako nang bahala magbigay ng saya sa inyo pagsapit ng gabi hanggang midnight. Another main confession na naman ang natapos natin for tonight, pero huwag kayo mag-alala. Bukas tayo yung magkakarinigan, pero paalala bago makalimutan ni DJ Main. 107 days na lang, Pasko na. Grabe, ang bilis ng panahon. Kaya sipagan lang natin ang sipagin. Sipagan ang sipagan. Always nating galingan.
And gusto ko rin pasalamatan Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines. And pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Main Eugenio. At sa bagong YouTube channel namin ni DJ Dayo. Yes! Pwede na kayong mag-subscribe and hit the notification bell. Ayan, hanapin nyo lang Jaiho and Main Vlogs. At dito sa favorite ninyo para hindi kayo nahuhuli, alam mo kung ano yung mga pasabog namin dito. At yung mga easy kwarta namin na dinadayo namin ang mga lugar ninyo. Malay mo sa pinto mo, kumatok na ako, humingi ng kape. Kape? Oo. Tapos ikaw din yung kapiling ko habang hinihigop ko yung kape. Ayan, sa ating mga social media platforms, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabing ito. At sana nakakuha kayo ng aral. Especially sa mga matitigas ng ulo, na pilit ng pilit sa mga gusto nila kahit hindi naman gusto ng partner nila. Huwag ganun ha, oo. Hindi ganun ang tunay na pagmamahal. At hindi ganun ang tunay na lalaki. At hindi yun nakakagwapo. Ganun din sa mga babae. May mga babaeng wild kung wild talaga. Naku, hindi ka magugustuhan ng isang lalaki kung ganun ka. Okay din naman yung wild, pero dapat balance. Huwag bigay agad, oo. Kasi mga lalaki na yan, tinitesting nila yan yung mga ibang babae kung sino ang unang bibigay. At pag binigay mo na agad yan, ako, kakalimutan ka na yan. Na parang walang nangyari. Yan ang kanilang weapon ng mga lalaki na yan. Kaya dapat kabisaduhin mo ang bawat kinikilala mo. Obserbahan mo. Dahil kung tunay ang intensyon niya at pure, kayang maghintay niyan kahit wala ka pang ibigay sa kanya. Sapat na yung nakikita kanyang napapasaya kanya. Kahit sa mga simpleng bagay. Samahan niyo ako bukas for another main confession. Same time, same frequency. Pagsapit ng 9:30 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan. Sa 92.3 FM Radio Manila, ang programang ayaw mong pinag-uusapan, pero pag nasimulan, ayaw mo nang tigilan. Ang mga wild and naughtiest experiences ng mga ka-vibes natin. Dito lang yan sa programang Main Event. Kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. May mga relasyon na parang apoy. Sa una, nagbibigay ng init, ng passion. Pero habang tumatagal, sinusunog ka na pala. Kahit alam mong nasasaktan ka na. Nananatili ka pa rin kasi mahal mo yung taong iyon. Hindi lahat ng sakit ay kailangan mong tiisin para lang masabing totoo ang pagmamahal. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon ka, huwag mong hayaan na ang apoy na akala mong magpapainit sa puso mo, siya pala ang tuluyang susunog sa pagkatao mo. Minsan, the bravest kind of love is the love you give back to yourself.